Ay magandang umaga po, naimbaga bigat sa mga kabsat ko, maya paabak sa mga kabalen ko. Magandang umaga sa mga Katagalugan area, maray na aga sa mga Bicolano area, kung saan nanggaling ang aming partido ng Bunyog. Itulungan niyo po ang Bunyog Party List at sigurado po kayo makakaasa kayo sa totoong pagkikipaglaban para sa bayan. At ang aming pong number one plataforma ay magpapatayo ng mga industriya para naman ang mga Pilipino ay maraming matatrabaho. At kagaya ng mga karanasan sa ibang mga bansa, tanging industrialismo lang talaga ang makapagpaangat sa bayan. Siyempre, kasabay din yan ang pagpapaunlad sa ating agrikultura. Tapos, siyempre, kasama din yan yung tinatawag na katotohanan, pagkipaglaban para tapos sa katarungan, pagpataas ng antas ng pangangailangan sa katarungan. So, nandyan po ang aming maasahan na number one na nominante ay si Attorney Rique Tumotorgo or mas kilala sa pangalang Insurrecto. Insurrecto! Bravo! Kasunod dyan si Angie Tamoria na may karanasan bilang barangay kapitana dyan sa Binangunan, Rizal. At yung retired NHA na engineer, si Engineer Zivalia. Okay. So, ngayon, yan po ang amin silang top 3. At maganda naman at nagre-rating na kami ngayon. I hope so na tataas pa yung aming rating na kahit hindi pa ako maisama sa kabilang ng kandidato, at least may papanalo namin ang buong Bunyog na ticket. So, ganun lamang po ang aking pag-iusap. Huwag niyong kalimutan po sa party list. Okay, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung paghugas kamay ni BBM. Di sinyo itinuro sa mga engineer? Hoy, BBM, unang-una, hindi po kayo engineer. Pangalawa, hindi ka nakatapos ng kolehiyo. Nag-aral ka lang sa England, puro naman mga barkada ginagawa mo ron, kaya hindi ka nakatapos na pag-aral. Pagkatapos, pangatlo, ay puro mga sip-sip ang tao sa palibot mo. Pang-apat, yung corruption, alam mo yung mga corruption dyan, mga tao mo, yan ang nag-uudyok sa'yo para hindi madiscover yung kanilang corruption. Ganun lang kasimple, tinatago nyo ngayon. Paano mo naman magkukorrupt sa InDesign? Sa BBM, nag-insist si at Engineer Cañete na siyang nagdisenyo na nakabase yun sa old code ang kanilang disenyo. Ang old code nung sinasabi 1997 Bridge Code. At ang Bridge Code ng Pilipinas ay nakabase po sa USA Bridge Code. Na ibig sabihin pag code, yan ang pamantayan kung ilang loads ang ididisenyo mo. Sa kanyang paliwanag, ang 1997 code ay mas mababa ang tinatawag na load na dinidesign nila. Nang ibig sabihin, sabi niya, hanggang 40 or hanggang 20, actually 27 ka lang metric tons ang load na kailangan lang, mga axle road, at saka iba na yung load sa hulihan ng mga gulong, iba yung load sa unahan ng gulong. So, yan ang sinasabi niya. So, ibig sabihin naman is, naniniwala naman po ako sa kanya na wala silang problema sa disenyo. Ang problema lang sa disenyo ay kung talagang maling-mali. Engineer po ako. Ilang ulit-ulit namin niyang i-compute. Pagkatapos na may kasama akong engineer, wala siyang ibang gagawin kundi i-recompute niya yung dinisenyo ko na computation. Baka sakaling may pagkakamali ako. So, hindi lang isa, hindi lang dalawang engineer, hindi lang tatlong structural engineer ang dadaan yan, dadaanan. Step by step po yan. Halimbawa, may engineer na naka-assign sa pagdidisenyo ng tinatag naming pier. Yung pier ay yung malaking poste na papatungan ng tulay, papatungan ng arko. Tapos, may didisenyo din sa arko. Hiwalay magdidisenyo yun, arko. Sa arko, yun ang pinakamatinding disenyo dyan. Na kung kailangan ang disenyo mo sa arko ay kayang bitbitin ang bigat na tumatakbo. At kung magdisenyo siya, sinabi niya nung disenyo niya, 2 truck na sabay-sabay, inisip niya na magsabay-sabay takbo sa tulay. Kaya ganun pagdisenyo niya.
Kaya nga lang, ang code na sinasabi niya, nung panahon nasa, kung hindi ko magkamali, nasa 40 tons lang ang code o 27 tons lang ang code, allowable. Ibig sabihin, bakit may code gano'n? Kasi po, ang code po, kagaya sa Amerika na galing, ay nakabase po yan sa katotohanan na ano ba yung available na truck sa merkado? Yun lang mga binibenta na truck hanggang doon na nakabigat. Ang problema sa ngayon, marami na pong binili kagaya ng China, gumawa na ng pakalaking dump truck. Malaki na tapos mataas pang sidings. So makakakarga ka talaga ng mahigit 50 metric tons na mga bato. Yan po ang katotohanan. So ang sabi niya sa aming disenyo, nakabase kami sa US design na kakayaning load, kaya hindi masisira o magigiba ang truck kung walang pagbabago. Ang problema, habang umiinog ang mundo, maraming ibang mga manufacturer ng mga sasakyan, lalo na sa mga dump truck, ay pinapalaki nila. Na hindi man lang sila nag-iisip na yung mga tulay na dinisenyo ay hanggang doon lang ang load. Next, sinabi ni Engineer Canete na yung kanilang design binago. Binago kasi nagkaroon ng 2015 na bagong code na nilabas para sa DPWH, bagong bridge code. Na tinaasan lang kung makita ko parang tinaasan na ng konti ang bigat, ang load. So tinaasan konti hanggang doon lang. Pero but then, whatever it is, kung mag-design po kami ng mga civil engineer, mag-design po kami ng mga structural engineer. Ako, structural engineer din ako. Nag-masteral ako sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila ng structural engineer. Nakatapos lang ko 1 SEM, pero hindi ko natapos. Pero ang sistema ng structures ay ina-assume namin, halimbawa, yung bigat ay 27 metric tons. Ina-assume namin kung ako mag-design times 2, gagawin ko 50. At isipin ko pa yung epekto ng earthquake force. Ididisenyo ko rin yan ang earthquake force. Nakasama sa computation ko yan. Tapos yung hangin pa pag magbagyo. Pero kung open yan, hindi ka maapektado. Wala naman kasing close na tulay, kagaya sa building, na apektado ng hangin ng bagyo. Pero iyan ay open lang. So, lulusot lang na lulusot ang hangin. So, ang problemahin mo na lang yung seismic o di kaya earthquake. So, hindi po ako maniwala na may flaw o may depekto sa disenyo, Mr. Marcos. Ang problema sa iyo, pinapahiya mo yung mga engineer. At hindi mo ba alam, chinek yan kasi originally, nung dinisenyo yun, ang magbibigay ng pondo ay yung Japan. Pero umatras ang Japan. So, nagiging locally funded. Kaya matagal natapos kasi every year, nagbalaban-laban pa mga congressman, mga senador sa mga pondo. Kaya laging huli ang Kabagan Isabela at Santa Maria na tulay na pupunduhan. Kaya hindi mo tuloy-tuloy matatapos. Ang unang pundo nga niya, 400 million lang, kulang pa eh. Tapos dinugtungan, may 600. Ibig sabihin, inatado yan. Inatado-atado. So kung ganun, ang sistema, pero ano ba talaga? Kung ako tanungin mo, may ebidensya po ako na ipakita natin yung video sa dashcam ng dump truck. Kung hindi ako magkamali, yung dump truck na, ang unang impression ko, yun mismo yung dump truck na nahulog. Pero, nung tiningnan ko uli yung dashcam na video, nakita ko ang pag-overtake ng pulang kotse. Tapos, sumusunod na lang, nag-overtake siya sa dump truck na yun. Tapos, kung makita mo na sa pagguho ng span ng tulay na yon, ay makita mo yung kotse na sa likod ng dump truck na nandun sa hulog. Ibig sabihin, yung pangalawang dump truck yun. Yung pangatlong dump truck, yun yung may-ari ng dashcam. Yan ang ibig ko sabihin. So, I take back my words. Akala ko, yun ang nagkamali ako pagsabi na yung mismo yung gumuho na truck, yun mismo ang may dashcam na yun. So, okay? So, umpisa natin. Pero bago po ako mag-umpisa, naalarma lang po ako. Sa panahon ni Duterte, puro mga
adik kuno at tulak kuno ang namamatay. Umabot pa nga 330,000 eh. Pero dito sa panahon ngayon, may mga pulis na namatay. O ito, ang balita. May pulis na namatay. Sa Bulacan lang, ginawa. So, ngayon, ito po yung balita sa ABS-CBN. 2 pulis namatay. Ayokong ipakita yung balita, pero anyway, pwede ko nang ipakita yung ganang video. Wala namang hindi namang karumal-dumal. So, iyan po, 2 pulis na namatay. Binalita. At niratrat ng pagpupunta na sa lugar, niratrat po sila ng ng tao na inoperate nila. So, nung niratrat sila, ang nangyari diyan ay tawag nito, namatay silang 2. Hindi na malaman kung sino ang bumaril. Dead on the spot dead on the spot ang isang pulis, sarhento sila pareho, yung isang pulis are dead on arrival. So yan ang nangyari. Ano kaya nangyari sa ating kapulisan ngayon? Bakit ganon? So, pwede mo ba sabihin na may depekto ba? Okay. Ito ngayon, ilagay natin sa ating para makita yung balita. Dito. Balita exclusive, patay ang 2 pulis matapos mauwi sa engkwentro ang ikinasang bypass operation sa Barangay Tampubong, Bocaue, Bulacan, Sabado ng tanghali. Sa inisyal na investigasyon, pumunta sa sitio Tugatog ang anti-drug operatives ng Bocaue Municipal Police nang bigla umano silang paputukan ng hindi pa nakikilalang salarin. Dead on the spot ang isa sa mga pulis habang dead on arrival naman sa ospital ang kanyang kasamahan. Kapwa sila may ranggong police staff sergeant. Tinutugis na ang suspect para matunton ang iba pang posibleng nasa likod ng krimen. Kawawa naman. Nakakalungkot. So anyway, nakikiramay ako sa mga anak at asawa o pamilya nitong 2 pulis. Ayaw ko naman sabihin hindi kayo nag-iingat. O bakit 2 lang kayo pumunta? Ganun ang problema. Okay? So anyway, let us move on. Dito muna tayo sa istorya na yung istorya na ano ba talaga ang dahilan. Kasi hindi po ako naniwala. Sabi ko hugas kamay. Hindi po sa disenyo ang diferensya. Ngayon, ito hugas kamay kasi bakit sabi ni Dada? Kasi po nagsalita siya, tinuro niya, sinisisi niyang disenyo. Kaya yan po ang bahid ng kamay ni BBM. Bakit niya itatago? Bakit ituturo disenyo? Ibig sabihin ba para yung corruption na pagbibili na substandard ng mga materyales, itatago niya? Ganun naman po. Ganun ang interest niya dyan. Kasi gusto niya takpan ang mga kasama niya na magnanakaw. Ganun lang po simple. So ito na ngayon. Ipakita ko sa inyo yung unang pruweba na hindi po disenyo ang problema. Siguro mas maganda ipakita ko muna yung video na kung saan makita ninyo nakalampas po. 3 dump truck po yan ang dumaan sa tulay. Nagkasunod-sunod. Yung unang dump truck nakalusot. Pangalawang dump truck, yun ang nahulog. Ang pangatlong dump truck, yun ang nakakakuha sa dashcam. Ipapakita ko sa inyo ngayon. So, nag-usap kami ni Mr. Francisco Mangolabda na sa New Zealand na Pilipino at na-analyze niya na talagang may ibabanggitin ko.
So, yan muna ipapakita ko sa inyo. Tulog na nga magsama lang no ano eh. Sinaw na eh. Yo. Ayan. Kumakuha, dapat kumati. Wala ka panikita ka, no? Mamaya, mag-turn. Sinaw tulad niya. Lang ko eh. Yan, Lord, tulad ko ha. Pasular ka talaga. Lang ko eh. Salubong kayo. Pasular siguro. Salubong mga motor. Berarti sa apat na Kadungot, maaala ka tular ka sa ta. Diretso yung nakasunod ang truck. Hindi nga lang. Oh. Stop. Tingnan mo, ngayon ang pwesto ng kotse sa likod ng dump truck. Ibig sabihin, may nauna pang dump truck. Yan. Yan ang kaya nga bumagsak. Yan. So yan, nakita na ninyo. Yan po, dadadang evidence. Number 1 evidence yan. Ang number 1 evidence yan, dadadang evidence. Tulog na nga magsama lang no ano eh. Habang nanonood kayo, tanggalin mo sounds at magsasalita po ako. Ang ebidensya na yan, magsasabi na bakit kung overloaded yan, mahina ang design. At kung mahina ang design, ang ibig sabihin po ay bagsak na sana yung sumusunod ang truck na yan. Yung may hawak na dashcam na yan. At ang naunang dump truck, 3 dump truck magkasunod yan. Ang unang dump truck ay nakalusot. Oh. Yan, pangatlong dump truck yan. Inubertigan siya dyan ng kotse. Yan ang unang ebidensya ko na wala sa disenyo ang problema. Kung nakayanan ng unang siyam na span, ay yan, saka palang bumagsak. Kung nakayanan ng unang span, ibig pong sabihin ay tama ang disenyo. Tama yung bigat. Tama yung disenyo na kaya yung bigat. O, ilan ba yan? 2, 4, 8. 8 plus 2, 10 wheelers. Yung bigat ng sasakyan na yan, hinati sa 2. So, kung 50 plus 50, so magka 100 tons divided by 2, so 50 tons ang binibitbit ng unang 2 gulong. At another 50 tons ang binibitbit ng 4 na gulong sa likod. Yan po ang ibig sabihin yan. So, ang load niya in effect ay 50 tons lang. Hindi po 100 tons. Ganun po. Kasi hindi naman yan sa isang isang gulong. Kung isang gulong, 100 tons, talagang 100 tons ang bigat na ibabagsak niya. Pero dahil nakahati-hati, 4, 2 sa 2 gulong, yung 50 tons ay hinati pa tag 25-25. Sa likod naman, ang 50 tons hinati sa 25 divided 12.5. Ganon po yun ang estimated load na nag-distribute. Ibig sabihin nag-distribute, nag-share ang load ng yung tulay, yung sahig, nagsishare doon para sa gulong sa nauna, 2, para sa gulong sa huli na 8. Ganun po yun. Okay? So, ibig sabihin, the fact na yung una sa 3 dump truck ay nakalusot, walang sira. Walang problema sa design. The fact na yung pangatlong truck na sumusunod ay hindi man lang nagiba ang unang siyam na span, bridge section, ay walang problema sa design. Dangan ka lamang, ang pinapoint out ko na nag-vlog ako isang araw, kulang ang design, kulang lang siya in the sense na wala po siyang support against lateral movement back and forth. Kasi pag dumaan ng mga babigat ng truck, dumadagundong ang tuloy, gumaganon-ganon, no? Dumaduyan.
So para hindi magduyan-duyan, imbes na ang tie rod, pwede naman ang tie rod kahit na hindi na kable. Tie rod, mas mabigat pa ang tie rod, mas magaling pa ang tie rod kaysa kable. So kung tie rod, dapat may brace na tie rod. Diagonal, diagonal, diagonal. At kabila, diagonal, diagonal, diagonal. At kung may diagonal, hindi gagalaw na ganun ang tulay, ang sahig. So sa paggalaw ng ganun ang tulay, ang ibig sabihin, ang sahig po sa nanahulog ay nakapatong ang kabilang dulo niya, parang naglambitin. At kabilang dulo niya, naglambitin may sa kabilang pier. So kung magalaw-galaw, may posibilidad mahulog. Ganun po yun. At kung posibilidad mahulog, ibig sabihin din, ang posible mahulog niyan kung ang mismo sahig ay depektibo ang pagkagawa. So nakita mo, ang sahig, tingnan natin, ang sahig, pag makita mo ay, ano na, saan ba yung litrato na yun? Na yung sahig ay, ano na siya? Saan ba yung ano? So ito, hanapin natin ha. O ito, pakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo ito. O yan, tingnan nyo muna yung litrato. So, ang dump truck, nakalambitin siya dun sa pier, ang unang gulong. At saka ang huli, nakabagsak dun sa likod, sa tulay, sa sahig ng tulay. Sa likod ng tulay, may kuwan dito na pula, na sasakyan, na kotse. Ito yung kotse nag-overtake. At saka may inuba at ito sa kaliwa. So, tingnan natin ibang litrato. So, iyan, tingnan nyo. Ibig sabihin po, nabali sa 1/4, nabali yung sahig. Pag nabali po ang sahig, ano pang ibig sabihin yan? Yung pagkabali ng sahig po ay indikasyon lamang na yung sahig na ginawa ay kulang. Tinipid ang materyales. So, ang sahig mismo may diferensya. Imagine niyo kung ang sahig kung walang depekto ang sahig. Pag mahulog man siya, straight lang yan, hindi mababali. Yan po ay engineering or physics na aking nakita na solusyon. Ulitin ko lang, kung ang tulay ay maganda pagkagawa, yan. Kung maganda pagkagawa ng sahig, hindi siya mababali. Dapat na nabali, substandard ang sahig. Ang sahig po pagkagawa niyan ay bakal din niya na wide flange sa ilalim. So, ibig sabihin, imbis na sana yung wide flange na gamitin ay walang putol from end to end na 60 meters, ang nangyari, may dinugtungan na welding dito sa nabali na area. Dito sa kabila na bali na area, may dinugtungan. Okay? So, yan po. Nakita ko na ngayon, nagko-conclude po ako ngayon, kahit na walang brace yan, ay pwede pa rin siya. Maglalaro pa rin ang tulay. Kung hindi lang sana depektibo o substandard itong sahig na to, ay wala sanang problema. O, naintindihan niyo ako? Yan po ang pangalawa kong ebidensya na hindi po sa design ang problema. Maaring kulang. Yan ang conclusion ko. Dapat kasi walang mga brace, diagonal brace. Pero
Yung diagonal brace, yun ay pang-kontra lamang sa mag-atras abante na galaw ng tulay na hindi mo makikita sa mata mo, pero gumagalaw po yun. Ganon, nagduyan-duyan. Gaganon-ganon yan. Hindi, mararamdaman kung tumatayo ka dyan, maramdaman mo gumaganon-ganon ang tulay. Kahit motor lang nakadaan, gumaganon-ganon. Ayon naman sa kay Warren Vlogs na taga Santa Maria na nag-vlog dyan. February 26 na nag-vlog, napansin niya kahit motor lang ang dumadaan, gumagalaw-galaw. At 27 na bagsak yan. Gabi pa nangyari ang pagbagsak ng 27. Okay? So, ito ngayon ang pangalawang ebidensya ko na hindi disenyo ang sira, kundi ang substandard na tinipid, binulsa ang tamang budget, ang totoong budget. Kaya imbes na bumili sila ng, dapat po yung bakal na binili nila mula sa unang poste hanggang dulong poste kabila, dapat walang putol. Homogeneous. Ang ginawa nila, nangahoy sila, pinagdugtong-dugtong nila para makatipid. Yan po ang pangalawang disenyo ko. Pangalawang problema pala. Pangalawang ebidensya ko na hindi disenyo ang problema. Okay. May pangatlong ebidensya ako may papakita sa inyo na hindi talaga disenyo ang problema, kundi sa pagsagawa. Dalawang aspeto lang po ang tulay sa paggawa at pagdisenyo. Okay? Ito naman ngayon ang ating kukunin. Asa na yung ito gusto ko ilabas din itong ni Mr. ni Francisco Mangulabnan. Pakita ko lang mana para maintindihan niyo kung paano ginawa yung sahig ng tulay. Ito po siya ginawa. Ayan. Yan po, nakita nyo kung paano ginawa ang sahig ng tulay. Yan po ang sahig niya. Ang ibig kong sabihin, tingnan yung cursor ng ano ko. Itong cursor, dapat ang beam na ginamit o ang biga na tuloy-tuloy mula sa kabilang dulo hanggang sa dulong dulo ay dapat walang putol yan. Ginawa mula sa factory, walang putol. Ang nangyari niyan, may pinutol yan at saka dinugtong. Yung pagdugtong, mahina yung pagdugtong kaya doon nabali sa joint. Okay, naintindihan nyo na? Okay. Ngayon, ito naman ngayon, basahin natin po yung obserbasyon ni Mr. Francisco Mangulabnan na taga New Zealand na Pilipino. Sabi niya, panoorin po ninyo ang latest episodes March 7 ng Storycon at The Big Story 1PH. Nag-explain si Engineer Albert Cañete, designer na nag-collapse na Kabagan Santa Maria Bridge. Ang hindi pa malinaw sa publiko ay kung iyong mga arko ay pinagdugtong-dugtong na straight steel H-frame at binalutan ng concrete with corrugated steel bars o buong-buo kalubkubing concrete with corrugated steel bars. Gumamit ba ng concrete to make the arches smoothly or perfectly curved? Yan ang tanong niya. So, ngayon, tapos sabi niya, sige po, mungkahi ko na puntahan niyo mismo. O, sino, tumatawag po ako sa mga taga-Kabagan o taga Santa Maria na may cellphone naman kayo. Kung pwede niyo ba mapicturan isa-isa ang lahat ng joint po ng tulay. Gusto ko lang po mapicturan ninyo lahat ng joint na tulay para gamitin ko magsasampa ako ng kaso laban sa kontraktor. Sa kontraktor itong may problema, hindi po sa designing engineer. Okay? So sabi niya, gusto na kapanlulubo, nakakagalit, sabi ni Francisco Ocampo Mangulabnan. So magandang umaga dyan sa New Zealand. So bakit sa loob ng 3 administrasyon hindi nakita na may technical design kung talagang technical design? Hindi lang 3 administration, ayon kay Congressman Rodito Albano, gobernador siya noon, ginagawa na yan noon sa panahon pa ni Gloria Macapagal na siya ang presidente. In effect, 4 na presidente ang pinagdaanan ng tulay na ito.
Sabi niya, passion daw niya civil engineering. Minsan nangarap siya maging civil engineer pero hindi nakapag-aral. Huminto siya sa pag-aral sa Mapua kasi yan, mahirap lamang ang magulang. So, yan po. So, anyway, having said that, sinasabi ko lang kung na hindi po disenyo ang problema. Although kulang, nanindigan pa rin ako na kulang. Dapat may diagonal brace para in effect, para hindi aalog-alog ang sahig ng tulay. Next, punta tayo. Ito na pinakamalaking pruweba ko. Kung bakit hindi mo pwedeng sabihin na disenyo ang sira. Ito. Yan. Yan palakihin natin. Yan. Ano ba yan? Na nakita ninyo. Yan po, yun ang kung diyan kumakabit ang tinatawag na rod, tie rod. Para ikabit doon sa baba, sa ilalim, yan po yung arc. Para ikabit sa baba ng tulay at bitbitin ang sahig ng tulay. Yan po siya ang arko. So, mag-ano tayo Sige, ipapakita ko ito sa inyo. So, yan ang pang-apat kong ebidensya na workmanship, tinipid po ang joint dito ng rod papunta sa sahig ng nagbibitbit ng sahig ng tulay ay tingnan nyo kung makita mo, nag-conclude ako na yung arc ng pagkagawa ay hindi sa steel. Akala ko nung una steel. Nang makita ko malapitan, ang tulay pala ay hindi steel, kundi concrete. Ganun pa man, matibay pa rin ang nangyari. Ipakita ko. Kasi sabi ko hindi nasira ang arc. Kung nasira ang arc, hindi siya magaling. Hindi nasira, magaling siya. Ganun lamang po kasimple. Yan. So, yan ang arc. Puro siminto pala yan pagkagawa. Tingnan natin. Yan, ang ganda, no? Ganda tingnan. Puro siminto pagkagawa yan. Hindi yan steel. Hindi steel yan, siminto yan. Andyan si Bongbong. Nakatingin lang siya sa sip-sip na si Secretary Manny Bunuan para hindi lang maungkat ang mga kontrata na nagkabigay ng pera. Ayan. Si Bongbong nakatingin. Akala mo may alam sa engineering. Ay, nako. Ayan. Yan. Kita mo straight lang yung kanyang support na rod. Wala siyang tinatawag na diagonal. Yan. Straight lang Kita mo rito, straight lang. Walang diagonal dapat dito. Dapat dito may diagonal. At nakita ninyo ito. Gusto ko palakihin ito. Yan po, ito pong ebidensya na napakahina ng pagkabit ng tie rod yan, yung joint ng tie rod. Nakita mo mga tie rod, steel rod, hindi man lang hindi naputol. Ibig sabihin, tama yung disenyo ng steel rod. Pero sabi ng ibang mga joker, sabi niya 1 litra lang pinalit. Grabe na, 1 litra lang pinalit.
disaster na. Ano bang literang pinalit? Kasi dapat steel, S-T-E-E-L. Steel, bakal, steel rod. Ngayon, ang nangyari, S-T-E-A-L. Steel, pag nakaw na. Kaya, yon ninakaw po talaga. Ang hina po ng quality ng connection or connector ng steel rod mula sa arko at patumpunta sa sahig ng tulay na kanya sanang binibitbit. Pangalawang mali, nakita niyo may bali yung sahig. Kung may bali ang sahig, dapat kung mahulog man ito, dapat straight, hindi walang bali kahit saan. Dapat walang mababali dito. Kung tama yung yung mga materialis na pagkagawa. Ang suspetsa ko dito, nagtipid. Nagtipid sila sa steel wide flange. Dapat, nung binili nila yan sa factory, ang steel flange ay ang haba niyan 60 meters, hindi na dapat puputulin yan. Nagtipid. Dinugtong-dugtong nila. Yung sa pinagdugtungan na mga steel, yan doon po naputol. So, I hope so. Naintindihan nyo na ako. At hanggang dyan na lamang kung bakit ako nag-conclude na naghugas kamay si BBM dahil alam naman natin na may mga kurakot sa mga substandard, binigay na ng kontraktor yung mga pera sa mga DPWH Regional Director, DPWH District Engineer, DPWH sa mga gobernador, vice gobernador, nagbigay din yan sa mayor na sakop, 2 mayor, nagbigay din yan sa congressman na sakop. So, ang isa lang ang ibig sabihin dito, matibay po ang paggagawa ng arko. Hindi po siya masama ang design. Kulang lang. Kailangan kasi, kung ako pa-designin mo nito, kailangan ko kasi na merong diagonal rod. Hindi naman pwede yung sasabihin naman ni Manny Bunuan na secretary at civil engineer din, na dapat daw steel, pareho lang yan kung ako tanungin mo. Basta may diagonal rod lang ilalagay kayo, wala sana ang problema yan. So, in short, naintindihan nyo na kung bakit ko nasabi. Pangatlo, pangapat, panglima, ang trabaho, ang ating dokumento nagpakita na pinakahuling trabaho ginawa sa tulay ay retrofitting. Pag sinabi mong retrofitting, ibig sabihin, may depekto ang pagkagawa ng tulay. Gawa hindi design ang pagkagawa. Ibig sabihin ng pagkagawa, kung minsan may tabingi, ayusin. Kung minsan ay kulang, may mga tinatag na shoring para kabitan mo na ng tutukuran mo na yung shoring tukod na pangangailangan. Dito, tinago nilang katotohanan na yung sahig na yan, na span na yan, may sahig ng, ang ginamit yan, bakal, wide flange ang tawag namin na mga engineer. May dugtungan yan, hindi yan homogeneous. Kung nakaintindi kayo na ibig sabihin ng homogeneous, tuloy-tuloy, walang putol na bakal na binili mula sa factory. Dapat ganun ang ginawa dyan, ang ginamit. Kita mo na putol, na bali sa gitna, ang ibig sabihin po, ito, naputol talaga sa tingnan nyo. Naputol talaga rito. Ang dugtungan dito ng tulay, na portion ng tulay dito na nakapatong sa pier at yung main body ng sahig ay naputol. Dito naman sa kabila, nabali. Ngayon, parang parang plastic lang ata ito tong ginawang pang-cover sa yung pang-cover na para sa semento. Naku, tingnan mo natin. Ano ba ito? Tingnan mo ito. Ano ba ito? Parang hindi bakal eh. Ang nipis ito yung problema. Diyan mo nakita na ang dinugtungan ay maling-mali. So, ibig sabihin, my conclusion is, magalit man si BBM sa akin o hindi, binulsa na mga tao ni BBM ang kinita dyan. At ang mga bumulsa dyan, yung mga nanggagaling sa crocodile farm.
Yan po ang nangyari. O, magtatawag na tayo, Antonio Vincesiso, mabuhay, Lucille Leo Guñez. Yes, dapat may diagonal ang tulad sa amin dito sa Turkey at bridge din na nakita ko nung nagpunta ko sa Thailand, daming nakakabit. O tama, Lucille Leo Guñez, tapos Presperes, dyan magaling mag-steal. Steal, ang spelling ng steal is T-E-A-L. Lucille Leogones, na maywang pa ang BBM, kala mo may alam sa structure at architecture. Presperes, kaninong admin po ng Kapalpakan? Kay BBM na admin po yan natin maisisi sa lahat. Ito po. Bakit? Itong rason. Kung may depekto sa panahon ni Gloria, hindi pa naman naumpisan sa panahon ni Gloria, kundi dinrowing pa lang. Pagdating kay Noynoy na may pundo na, kasi ang sabi ay ang magpupundo daw sana niyan ay Hapon. Hindi ata nagkatuluyan, umatras ang Hapon. So, nagiging pundo na lang ng bayan, locally funded ang nangyari. Kaya matagal, paunti-unti na budget ang nilagay nila. Kasi gagamitin nila sa ibang pundo yung pera ng bayan. Kaya paunti-unti yan ang nangyari. So, 2014, 10 years, natapos. Tapos sa panahon naman ni Digong, 2016, nagawa naman yan. Ang kontraktor na kumontrata niyan sa panahon po ni Noynoy Aquino. At ang pangalan ng kontraktor si RD Interior Construction. Siya rin ang nangontrata sa mga dagdag na pera na binuhos para sa pagpatayo sa panahon ni Duterte. Ang lakas naman ng kontraktor na ito, RD Interior Construction. Pagkatapos, si Bongbong na papasok, ang lakas pa rin ng kontraktor na ito. Siya pa rin ang kinuha. Akalain mo ang pinakahuling kontrata sa panahon ni BBM ay retrofitting and strengthening. Ladies and gentlemen, ang ibig pong sabihin ng retrofitting, nagkaroon ng retrofit, i-fit mo. Ibig sabihin, i-fit. Bakit mo i-fit? Kasi may tabingi. Yan ang ibig sabihin yan. At kung strengthening, bakit? Ibig sabihin may depekto. At dahil ang last touch, si BBM ang may obligasyon maninigurado na ang depekto sa nakaraan sa panahon ni Noynoy ni Duterte ay maayos. At hindi niya inayos. Hinayaan na lang niya yung corruption na mamayani dyan. Kaya anong nangyari? Bang! Yan po. Tapos manghugas kamay siya. Yan po ang nangyari. Sa ilalim po ni BBM, ang direct control sa secretary ng DPWH na si Manny Bunuan. Si Manny Bunuan naman, alata din, hugas kamay din. Siya ang nagbubulong kay BBM na ituro mo, disenyo ang problema. Para hindi makikita ang naibigay na pera sa kanilang mga bulsa. Tapos magsasalita pa siya na steel, na kailangan may kable, strands of cable. Hindi na kailangan. Okay na atong mga steel rod na ito. Napatunayan naman na unang siyam, hindi man lang nabasag, hindi man lang nahulog. Kasi kung talagang, ulitin ko lang, kung talagang depektibo ang disenyo, sa una parang hulog na yan. Unang span. Bakit umabot sa pang 10 span? Ganun po yun. Okay? At kung mahina ang disenyo, dapat sana ang tulay, lahat ay ang arko ay nasira. Makita mong arko buong buo. Ibig sabihin matibay, tama ang computation ng kapwa ko engineer dyan. Matibay ang computation. Ayan, si BBM. O, kunwari, anong binabasa? Hindi mo naman maintindihan yan eh. O, yan, namiwang pa nga eh. O, yan. Diyan lang yan. Kita mong arko, hindi sira. O, di ba, Mr. Francisco Mangulabnan, you are an aspiring civil engineering student. O, ngayon, nakita mo na, nabali yung deck. Tawag yan, kundi sahig sa Tagalog. Kung nabali ang sahig, ibig sabihin, ang sahig, depektibo. Kasi kung hindi depektibo ang sahig, kahit na mahina pang bridge connector sa gitna ng
tie rod o ng steel rod, ay pwede pang nalambitin pa yan, hindi pa mahulog, hindi pa mangyari ganun. Nakalambitin pa yan. Kasi bakit? Yung dulo niya ay nakapatong sa pier at kabilang dulo nakapatong sa kabilang pier at hindi mo basta-basta magalaw yun para mahulog. Ayan. Ang ganda pa naman ng tulay, bilib ako. Nasira lang sa corruption. So corruption po ang dumali dito. Hindi po disenyo. Corruption po. Ayan. Ang ganda ng dating ng tulay. Oh. Ang sarap magpa-selfie dyan. Okay? Diyan na muna tayo siguro. Hanggang diyan na muna tayo. At naintindihan na ninyo kung anong ibig ko sabihin. At magandang umaga po sa lahat. Si Voices de la Cruz, wala bang panagutan si Digong? At wala nang panagutan po si Digong at si Mark. Maliban na lamang ko sa kanilang sistema, panahon na yun ay kulang-kulang. Pero mas may pananagutan si BBM kasi siyang huling nag-ayos. At may obligasyon din si BBM tingnan ang mga depekto na nagawa sa panahon ni Digong at panahon ni Noynoy Aquino. At may obligasyon siya kung may makita siyang depekto, aayusin bago buksan. Binuksan nila sa traffic noong February 1. Bakit niyo binuksan kaagad? Hindi naman malinis si Duterte dadada. Malabang may ginawa silang milagro diyan sa time nila. Ang puntos ko lang dito, dahil si BBM ang pinakahuling umayos niyan, may obligasyon siya na ayusin ang lahat ng depekto na nagawa sa panahon nung hindi pa natapos. Sa panahon na hindi pa nangyari. Dapat, maalarma na siya nung mag-request ang DPWH ng retrofitting. Maalarma na siya dapat. Nagkuha na siya ng magaling na mga, huwag sa umasa sa DPWH. Kumuha siya ng pribado na consultant na structural engineer at saka contractor na hiwalay para makikita. At saka ginagamitan niyan kami para ma-check ko yan, isa-isahin ko yan. Wala pang munang kada mas particular ako mag-check kung paano ginawa ang koneksyon sa steel rod at saka yung sahig at steel rod kabila ng dulo ng steel rod at arko. Tapos sa paggawa ng arko sa steel rod, dapat hindi ko iwanan yun. Dapat ang anchorage niya dyan ay maganda. Yan, nakita mo naman, may butas. Hulog. Ibig sabihin, maluwag ang pagkabit. O, tama. Sa high corruption na curriculum, sabi ni si Putin, dapat siguro i-introduce ni BBM a new subjects high school, dapat may corruption sa college. How knowing the corruption and how to beat corruption. Dapat may subject sa eskwelahan natin na ganun. Tama ka. May sala si BBM dyan. So Lucille Leo Gones, ang obligasyon BBM tingnan ang defect, makita na binigyan ng budget to fix it. Nasaan ang budget? Bakit di nagawa ng paraan? Ibang usapin din yun, magbabayad sila ni Digong kung may sarili naman silang ginawa doon. Pero may obligasyon si BBM, regardless kung may ginawa sila ni Digong o ni Noynoy wala, ay obligasyon niya na ayusin kung anong pagkukulang. So, tapos tama no, maganda yung suggestion ni Mr. C. Putin. Dapat ilagay na sa high school natin at elementary yung subject na corruption. Ituturo sa bata kung ano-anong klase mga corruption na nangyayari. At ituturo din na mataas na GMRC. At ituturo din na ang mga nangangawat ay pinaka masamang tao sa mundo at susunugin ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Dapat sana ganun ang palakas ng pagtuturo sa ating mga sa high school natin. High school at saka elementary. Start them young, kumbaga. Lucille Leogones, God be with you, sir. Moises de la Cruz, wala bang pananagutan si Digong? May pananagutan din sigurado sa tingin ko niyan. Kaya imbestigahan din natin yung kanilang ginawa. The fact na nag-retrofit, may pananagutan yan. Ibig sabihin kulang. Kaya lang, ang problema ko lang dito, na mali nila ni BBM, bakit the same contractor pa rin ang nag-ayos kung may depekto? Kung the same contractor pa rin nag-ayos, ibig sabihin, itatago niya yun yung depekto na ginawa niya sa panahon ng si Duterte pang kausap niya.
Ganun po yun. Ay, nako. May conflict of interest kasi itatago niya yun ng nag-retrofit na contractor yung kanyang depekto nung una nagawa. So, Ray Bagamasbad, hindi ko po kakasya sa dump box ang 50 tons. Eh, sabi nila, kasya eh. Sinukat daw nila, Ray. Si mismo nagsabi si Regional Director Engineer Malinab. Si Pres Perez, daming nag-aaway sa tulay na yan. Drawback vibranium, pinatigil na yan 2021 dahil structural defect. Hindi po structural defect yan, kundi construction defect. Jupiter Pluto, Barahay na Aga, Jan Doctor, Pres Perez, malinaw na sana sa mga team sinusuka. Roy Bagamasbad, makipagpustahan ako kay BBM, hindi abot ng 100 tons ang karga ng truck, 60 tons para lang, sabog na ang gulong. Tama ka nga, no? Okay. Yung gulong pa lang sabog na eh. Tama ka. Ziputin, question, may mananagot? May makukulong? Usap-usapan, Kumarites, BBM, super maalam, wow, mga Pinoy, no need college diplomas, look at BBM. Yan ang napala ninyo dahil hindi man lang college graduate ang inyong binoto. Kung talagang binoto siya. Pero ayon kay Attorney Harold Respicio, ang pag nag-connect sa internet, mahak, yung panahon ng 2022, connected sa internet bago maghalalan. Kaya nahack. Garcia talaga. Lucel Leo Gonis, yes, dapat may diagonal rad tulad na sa amin dito sa Turkey. Tama. Si Pres Perez ulit, diyan magaling mag-steal. Okay. Dadada, Cassandra Daisy, kung abogado si PA at expert si Attorney Respicio, kayo naman po ay engineer, attorney expert, kaya may great knowledge kayo sa tunay. Okay. JD Adabin, hello po Dr. Engineer. Attorney Kausing, hindi po matatag ang gawa. Kaya, pangit ang design. Pangita ka pala yung designer, gandahan ako eh. Pati sana kayo po, part kayo ng engineering. Nagandahan ako nung magtumingin ng arko-arko. I salute the designers. Kung sino mga architect at engineer gumawa niyan. Cassandra Daisy, nagmadali kayong buksan dahil malapit na eleksyon. Oo, gusto nila kunin ang buong butan mga Isabelinyo. O kayo mga Isabelinyo, huwag nyo na iboto BBM sa Duterte ha. Lahat yan. Lahat nyo na iboto niya mga bago. Ang dami niya magagaling yan. O si Atty. Locke Espiritu, si Atty. Sani Matulak. Sino pa? Sino ba yung ibang attorney na, huwag naman niya sa BBM at saka DDS na side. Mamili kayo sa labas. Tapos sa CPA na si Heidi Mendoza. Ang galing yan. Tapos yung sinseridad na nakita ko kay Franz Castro o kay Erlyn Brosas, kailangan lang sinseridad. Hindi na kailangan na medyo magaling, talaga magaling. What is needed in our country today is sufficient intelligence and with great heart. Ganoon kasimple. And integrity. Kung sa Tagalog pa, ang aking nirekomenda, may matapat, may katapatan, at may kakayahan. Okay? Sa susunod, magbablog ako isa-isa yung mga baguhang kandidato para makilala ninyo kung sino-sino sila. At i-recommendo ko, pakasama dyan si David D. Angelo na aming senatorial candidate sa partido namin sa Bunyog Party List. Si Cassandra Daisy. Tapos inirekomenda ko rin si Arman Caritiro Ahmad. Nirekomenda ko rin yung nakapangalan, Richard Bailon ba yun? Balyon? Yung magsaysay awardee na taga Zamboanga, Sibugay. Na siyang nataniman niya ng mga puno napakarami at yung mga dating kalbong mga lugar ay naging puno at marami siyang bakawan na tinayo, na tinanim, kaya nagkaroon ng mga isda. Bumalik ang isda doon sa Zamboanga, Sibugay. At saka mga crustaceans, gagaya ng mga alimasag, alimango, at saka iba pa mga hipon. Tapos Cassandra Daisy nagmadali siya pong buksan. Tapos sino pa? Last touch si BBM. James Dios. Mike Swa.
Sa tingin niyo po, sir, sino may kasalanan? Ang tawag sa amin, last touch. Ang tawag ko niya, last clear chance sa isa kanya. And yet, nagkamali siya. Hindi sinamantala ang last clear chance na mapaayos niya. If may evidence po kayo, baka pwede na magsampa ng kaso. Ang evidence ko mismo, ako mismo gagawa na po ako ng kaso niyan. Ang una kong kakasuhin yung si Engineer Manny Bunuan. At ang regional directors na si Ray Alconcel, na sumunod sa kanya si Engineer Malenab. Yun po sila nagkasunod. Sila po ang nag-retrofit. Pati yung contractor na si Richard D. Interior. Ang pangatlong mali na hindi ko dapat baguhin ang sistema ng DPWH. Huwag po kayo makipagkontrata sa sole proprietorship na mga kumpanya. Dapat po korporasyon. Bakit? Anong rason? Kasi po, pag namatay po ang kontraktor, sino sisingilin nyo? Patay na. Pero, yung korporasyon hindi na mamatay. Mamatay man yung main shareholder nila, mayroon pa rin silang kasama. Sila mananagot. Ganon sana ang gagawin ninyo. Tapos si Injula Cano, okay? So sa ilalim pa, si Lucille Ganes, ang obligasyon ni BBM tingnan ang defect. Tama po yan, nakikita ng binigyan ng budget. Tapos sino pa? Si Moises de la Cruz, isa pa si Erwin Tulfo, alam na defect. Si Erwin Tulfo, pwede nang makasuhan, kakasuhan ko rin ito. Bakit? Alam niya na last year pa na may depekto, hindi man lang nag-imbestiga. Yan, si Erwin Tulfo. Si Francisco Ocampo Mangalabnan, good morning. Kagigising ko lang dito, sir. Shout out to you, Sir Francisco Ocampo Mangalabnan, dyan sa New Zealand. Bernardo Medjula Ignalagim, good morning, Kabonyog. Senator Dr. Toto Kausing, watching from Barangay Commonwealth, Quezon City. Luzil, Leo Gones ulit. Ngayon ko lang na-realize dapat talaga ang ilagay sa pinakamataas na posisyon na mamumuno sa bansa, dapat tapos at advantage talaga mga lawyer kasi alam ang batas. Dapat. Francisco, ang mga lawyer na naging presidente, si Manuel Rojas, si Manuel Quezon, pagkatapos nun, si President Diosdado Macapagal. Tapos engineer naman si Ramon Magsaysay. Ang pumalit sa kanya ay abogado rin si President Carlos Garcia ng Bohol. Ang pumalit naman si President Quirino, abogado rin yan. Siya pumalit nung namatay si President Rojas sa Clark Air Base, so nag-speech siya, na-stroke. So, ang pinakahuling abogado na naging presidente ay si Ferdinand Marcos Sr. Ang problema, sobrang talino, magaling din magnakaw. Yan ang pinaka-problema natin doon. Magaling gumawa, mag-isip kung paano na-deklara ang Marcelo. Yun po. Kaya 21 years na nagtatampisaw sa dilim ang Pilipinas ng panahon yun. Pero usually, generally speaking, mas magaling po ang mga abogado. Ayoko lang magiging bias sa aming mga nakapag-aral ng batas. Pero kailangan pa rin, kahit mga abogado, kailangan makikita mong katapatan. Kailangan mo po makikita yung history. Kaya maglalaan po ako ng mga 5 vlog. Wala po akong gagawin, isa-isahin ko ang kandidato yung mga nakaraan nila. Sa nakaraan nila, ipaparis ko sa kanilang kakayahan para ako'y magre-recommenda kung sinong iboto na 12. At sigurado naman ako, sa ngayon, lahat na mga posisyon, mayor, vice mayor, konsihal, gobernador, vice gobernador, mga bukales, congressmen, party list o hindi, ay iboto nyo yung lahat ng bago, i-reject nyo yung lahat ng luma. Para kung gusto nyo pagbabago, ganun ang sigurado na paraan. Okay? Integrity, tama. Integrity na sacrifice for beauty. That is the good description. Excellent description, Mr. Francisco Ocampo Mangalabnan. Hindi na sacrifice eh. Sacrifice for corruption, not sacrifice for beauty kung ako
kumbaga mahina ang ano tawag dito, integrity was sacrificed by bulsa. Ayun, kaya ang konektor, ang sahig na ginamit, ang steel na ginamit, dugtong-dugtong, hindi buo. Kasi ang steel na yan, ino-order yan po sa manufacturing plant. I-deliver yan ng truck na mahaba. Tapos isang span yan, walang putol yan. Tapos ikabit. Ganun po yan para walang sabit. Oh, Romel Bengson, paano na pala Dr. Toto kung mag-traffic at mapuno ng mga sakyan? Pag mag-design po sila, Mr. Romel Bengson, pag mag-design kami po, ina-assume namin na puno na ng truck ang tulay. May traffic. Kaya hindi yun magsisira. Kailangan ganun ang pag-design namin na hindi magigiba. Sa Cassandra Daisy, puro ayuda. O tama, puro ayuda kasi napunta yung mga pera ng bayan eh. Yung kinunan pa ng yung retrofitting na yun. So, Francisco Ocampo Mangalabdan, kumbaga sa babae napakaganda pero limya-limya. Mahina ang loob. Dadada, hindi porket attorney magaling na, meron attorney pero kamote. Ay, hindi naman. Generally speaking. Kita mo si attorney Harold Respicio, anak ng Isabela. Binitbit ang Isabela mula sa pagkabagsak ng tulay. Si Perny Pinto. Okay, Good day, bossing. Ingat. God bless. Laban, kabayan, bunyog. O kaya din gawin ni BBM ang martial law, bayaran niya lang ang mga NPA na manggulo. Okay, hanggang dyan lang muna tayo po at maraming salamat po sa pagpanood ninyo. Although, dapat natulog na po kayo. Okay? So, nanghugas ng kamay si BBM. Yan ang po ang aking konklusyon. Kasama niya ang kanyang secretary na si Manuel Bunuan. So, magbubuo po ako ng kaso. Nakakasuhan ko ng kasong corruption. Si Manuel Bunuan, yung dalawang magkasunod na regional director. Si Engineer Ray Alcancel, ng regional director ng DPWH Region 1, Region 2. Tapos si Engineer Malinab na siyang pumalit. At saka yung contractor na kumuha ng retrofitting. Yan. Last touch lang gamitin ko na theory. Pati contractor.